Muli ay magandang araw sa ating lahat, CLA family. Meron po tayong napakahalagang paksa, napakalawak, kaya atin pong bibigyan ng introduction dito sa discussion natin na pinamagatang The Consumer Christian, Avoiding the Temptation to Self-Idolatry. Ang mamimiling Kristiyano, kasi ang consumer ay mamimili. At yung pag-iwas sa tukso ng pagsamba sa sarili. Meron bang ganito na meron tayong temptation um, to worship ourselves at tayo ba ay um, serving o consuming Christian? So yan po yung ating pag-uusapan at isa siyang malawak katulad ng sinasabi ko. So this could be the first part ng ating pag-uusapang The Consumer Christian, Avoiding the Temptation to Self-Idolatry. Nasa panahon tayo na tinatawag na selfie generation. Pero yung word na selfie in itself ay hindi siya mabuti, hindi siya maganda, negative yung connotation before itong generation na to. Pero ngayon, ang selfie ay tanggap na. 'Di ba? Nang ibig sabihin ay sarili. Pero ito ay galing sa connotation ng selfishness. Nakatutok sa sarili at nasa iyo yung camera kung sakali. Hindi lamang selfie generation, mukbang generation din ang ating generation, ang ating pangkasalukuyang sanglibutan. Kailan pa naging entertainment ang gluttony? Pero ito ay kinabibiliban, ito ay pinipilahan, ito ay pinapanood. Naging entertainment ang gluttony sa panahon natin. Ang indulgence, at makikita natin dito sa dalawang katangian ng ating generation ang danger ng pagpasok nito at impluwensya nito sa loob ng simbahan. Since this generation o yung mga kasali sa generation na ito ay kinakailangan ding maligtas, kinakailangan ding pumasok sa simbahan. Kaya nga, yung consumer at saka self-idolatry ay temptation, 'di ba, sa atin. Hindi lamang mamimili ang Christian, nandun sa word na consumer, ang konsume, di ba? Eventually, paano nakakakonsume yung Christian na ganito? Kasi ang kanyang involvement sa simbahan ay pinapatakbo ng kanyang personal preference, convenience, at kung ano yung makukuha niya, emotional, um, psychological, or anything na pwede niyang makuha. So, sa isang banda, parang meron siyang selfish na agenda lang para sa kanyang sarili. 'Di ba? Yung pagpunta niya sa simbahan o pagpili niyang manatili. Para bang ang simbahan ay o yung kanyang ikini-cater ay parang produkto lang o serbisyo, 'di ba? Kaya parang merong church shopping or church hopping na tinatawag. 'Di ba? Na kapag hindi mo gusto yung music style o kaya naman yung program ng simbahan o kaya naman kung wala silang Sunday school o kaya naman kung wala silang yayas room o kaya naman mga child minding, hindi mo na ikukumit yung sarili mo. Kung ayaw mo ng pastor o ayaw mo ng theology, hindi mo ikukumit yung sarili mo. At napakaraming mga lugar na tinatawag na simbahan na pwedeng pamilian. Kaya nga yung danger ng consumerism sa Christianity ay nandyan. Pero ano ang nagda-drive nitong consumerism sa Christianity? Kung hindi yung pag-una sa sarili at yung ating pananaw o yung pananaw ng tao na nag-exist yung God para sa iyo, para sa tao. Hindi tayo nag-exist for him, 'di ba? At atin siyang ilalatag, atin siyang hihimayin itong idea ng the consumer Christian na ito at self-idolatry. So sa Romans 1 verse 25, because they exchanged the truth about God for a lie and worshiped and served the creature rather than the Creator,
who is blessed forever. Amen. So nandito si Apostle Paul na kanyang inilalatag. Ano bang nangyari? 'Di ba? Ano ba yung theology behind ng pagbagsak ng tao sa kasalanan at eventually paano naging ganito na yung sanglibutan at ang sangkatauhan? So sabi niya dito, kanilang ipinagpalit ang katotohanan tungkol sa Diyos sa isang kasinungalingan na para bang um, ang sinasabi tungkol sa Panginoon ay hindi na yun yung katotohanan, 'di ba? Subalit sila ay nagsasabi pa rin, nagsasalita pa rin ng tungkol sa Diyos, pero hindi talaga yun yung tungkol sa Diyos. Katulad lang ng Diyos na palaging nandyan. Kapag ikaw ay hihingi, siya ay magbibigay. Ano man yung hingin mo, ibibigay niya sa iyo. 'Di ba? Even if mayroong mga scriptures, tila baga na sinasabi yan, pero mayroong context yan. Kasi kapag ito ay pinaniwalaan na lahat ng hihingin mo, kahit sa pangalan niya, ibibigay niya sa atin, lahat talaga, 'di ba? Ano ang limit ng iyong hihingin kung ganoon? Mabuti o masama, pwede mo nang hingin kasi lahat eh. 'Di ba? Mayroong context ang scriptures at hindi lang natin basta-basta i-apply sa sarili natin. O kaya naman i-apply siya as is. Meron siyang context. 'Di ba? So, sino itong God na to? Ano yung katotohanan tungkol sa kanya? Siya ba ay nandyan for us o tayo ay nandito for Him? Ano ang lie? 'Di ba tungkol sa God na to? At sabi niya dito, dahil ipinagpalit nila yung katotohanan sa Diyos sa isang kasinungalingan tungkol sa kanya, obviously, sabi niya, and worship and serve the creature rather than the creator. Ito yung naging problema nila, di ba? Imbis na siya yung sambahin nila, ang sinambahan nila ay yung nilikha. At part ng nilikha ng Diyos ay tao. So, siya na yung i-worship yung tao. Hindi lamang ito tungkol sa mga Diyos-Diyosan, di ba, na religious na katulad ng alam natin. Kasi creature na yung sinasamba at sinaserve, hindi na yung God. At kapag yung creature including man o yung tao na nilikha ay magsisimula ng mag-serve sa God, ay hindi na yon yung kanyang kalooban, hindi na yon yung kanyang agenda. 'Di ba? Kasi nga pinalitan nila yung tungkol sa Diyos ng kasinungalingan, na siya yung dapat pinakamataas, na siya yung dapat itataas, na siya yung dapat i-worship, na siya yung dapat pagsisilbihan. Pero nabaliktad na, 'di ba, yung katotohanan ito. At ang isa-serve na at sasambahin na ay ang nilikha, including mankind. Iba na yung paniniwala. 'Di ba? So, ano ang dahilan? Bakit tayo nasa church? Tayo ba ay nasa church para mag-pray, humingi, tumanggap, pagpalain, 'di ba, punuin? Yun lang ba yung dahilan kung bakit tayo Christian? Yun ba yung pinakamataas na dahilan ng pagkatawag natin? Ito yung mga bagay-bagay na dapat nating masagot at maintindihan. Otherwise, baka nandun tayo sa kaisipan na lie at hindi truth about God and about relationship with God. The consumer Christian. Sino ba siya? Itong consumer Christian na ito. Saan siya nakapokus? Kay God ba o sa sarili? 'Di ba? Sa pagsamba nga, pero sino yung sinasamba? Katulad nung isang parable ni Jesus Christ tungkol dun sa tax collector at saka yung Pharisee na nagdadasal sa temple, 'di ba? Na sinabi nung Pharisee, sabi niya praying to himself. Sabi ni Jesus Christ, nagdadasal siya sa kanyang sarili. 'Di ba? Siguro nagdadasal siya na siya lang nakakarinig, pero even the wording itself, nagdadasal siya sa kanyang sarili. Hindi mo pwedeng dasalan yung sarili mo, 'di ba? Ang Diyos yung dinadasalan. Nagdadasal siya sa sarili niya. Ang Diyos yung dapat dinadasalan kasi siya yung dapat yung wino-worship. So, kung nagdadasal siya sa sarili niya, then he is worshiping himself sa isang banda. Pero ano ang kanyang sinasabi sa kanyang dasal, sa kanyang pag-worship sa sarili niya? Siya ay nagsasabi ng kung ano yung mga ginagawa niya. At napakabuti niya dahil doon. Kumpara dun sa tax collector. At yung tax collector ay kanyang kinakabog yung kanyang dibdib at sinasabi niyang maawa ka sa akin, Diyos ko, ako na makasalanan. At sinabi ni Jesus Christ, mas righteous yung tao na yon kaysa yung Pharisee. Bakit siya nagdadasal sa sarili niya? At minsan yung prayers natin, hindi lamang tongues, 'di ba? Yung prayers natin ay yung totoong laman ng heart natin.
laman ng heart ko yung aking prayer. Kasi yung ibig sabihin ng prayer, the pouring out of the heart. Di ba? At ano man yung nasa puso natin ay sinasabi natin sa loobin natin. So, yun yung ano natin, yun yung katotohanan tungkol sa atin. At minsan, ang prayer natin ay tungkol lahat para sa sarili natin. Hindi talaga para sambahin yung God in spirit and in truth. So, sino yung consumer na Christian? Di ba? Siya yung Kristiyano na um, kapag hindi niya nagustuhan yung isang bagay sa loob ng simbahan, aalis siya. 'Di ba? Kahit na yung simbahan ay totoo, kahit na yung simbahan ay matuwid, 'di ba? What makes a church a church? Si Jesus hindi lamang yung Lord niya, yung kanyang theology ay nakabase sa katotohanan ng scriptures. Hindi lamang katotohanan ng scriptures kundi yung tamang konteksto ng katotohanan ng scriptures. At hindi siya umaalis doon, 'di ba? At inuuna niya yung pagsunod sa Diyos. Hindi siya nagtuturo ng kamalian at pinapagawa yung kasalanan sa mga tao. 'Di ba? So, ang simbahan ay dapat ganoon, lugar siya. Um, siya ay pamilya, 'di ba, na meron tayong tipan, hindi lamang sa Diyos kundi sa mga tao na nandoon. So, hindi tayo nandoon para lang sa Diyos, kundi nandoon tayo para sa mga tao. 'Di ba? At ito yung ating simulain, ito yung ating hangarin, ito yung ating katawagan. Ito yung nagbibigay ng purpose sa atin. Si Jesus yung ating identity, ang purpose natin ay ang ating rason kung bakit tayo nananatili sa simbahan. Na na kabilang tayo. Sa 2 Timothy 4 verse 3 to 4. Ito ay nabanggit na natin nung nakaraan at palagi natin binabanggit sa mga pagtalakay. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Sabi niya dito, darating ang panahon na ang mga tao ay hindi na nila matitiis ang mabuting aral, yung tama, yung katotohanan. But having itching ears, magkakaroon ng kati yung tenga nila, ibig sabihin, mamimili sila ng papakinggan nila. At sabi niya, sila ay mag-iipon, magbubuntod sa kanilang sarili ng mga teachers. 'Di ba? Hindi pastors, teachers to suit their own passions. Okay? Para makibagay sa gusto nila, sa kanilang kagustuhan, sa kanilang kalayawan. Yun yung hahanapin nila, yung gusto nila. Hindi nila hahanapin yung katotohanan. Kaya nga sabi niya, sila ay tatalikod sa pagpakikinig ng katotohanan at sa mga alamat sila pupunta. Mga kwento, 'di ba? Ng mga tao para sila ay ma-inspire, para sila ay ma-motivate. Of course, kinakailangan natin ng encouragement. Of course, kinakailangan natin ng inspiration, 'di ba? Kaya lang kinakailangan natin ng katotohanan dahil kinakailangan natin ng kaligtasan. At yun yung pinakadulo ng ating paghahanap. Hindi lamang makatanggap ng kaligtasan per se, kundi makakakilala ng tagapagligtas. 'Di ba? Kasi yun yung ating pinaka peak ng kung ano yung pangangailangan natin. So, bakit tayo nag-i-stay sa simbahan? Okay, paano tayo magi-stay sa simbahan? Relationship, yun yung palagi kong sinasabi. Fellowship ang simbahan, 'di ba? Family ang simbahan, 'di ba? Bride ang simbahan, body ang simbahan. Tatlong symbolism ng simbahan na nangangahulugan ng relationship, nangangahulugan ng unity. 'Di ba? Kaya nga kapag sinasabi nating pupunta tayo sa fellowship, hindi lamang tayo nagiging member ng simbahan dahil nandun tayo, kundi nagiging member tayo dahil meron tayong hindi nakikitang pagkakaisa sa kanila, sa mga tao na nandun, pero mas higit pa siya nakikitang
pagkakaisa. Kasi ito ay spiritual, ito ay eternal, ito ay yung Diyos na nagpapaisa sa atin. Kaya kinakailangan nating tumanggap ng Espiritu para maging kasali tayo sa katawan, para maging bride, para maging pamilya, kapatid, 'di ba? Ang tawagan natin. Hindi natin hindi tayo nandoon just for our own selves. Of course, nandun tayo para mag-pray. Of course, meron tayong mga hinahanap, meron tayong mga pangangailangan, meron tayong ginugusto. At lumalabas yun, di ba? Na lumalabas yun na motibo ng pagpunta natin sa simbahan, pero hindi siya tumitigil doon. At hindi siya yung pinaka malaki na dahilan. Hindi siya, kundi yung mas malaki ay yung Diyos at yung mas malaki ay yung ating pagkatawag na nagsisilbi dapat tayo. Ito yung dahilan kung bakit tayo nasa simbahan. Di ba? Hindi para hanapin yung mga sarili natin, kundi para katagpuin yung Diyos at pagsilbihan yung sinabi niyang pagsilbihan natin. Mahalin yung sinabi niyang mahalin natin. At kapag hindi tayo nagiging ganito sa layunin ng simbahan na hinahanap natin, yung layunin dapat natin sa simbahan, yun yung dahilan kung bakit magkakaroon ng kultura ng church shopping or church hopping na tinatawag. At lumalabas yung pagiging consumer ng isang Christian kasi ang hinahanap niya ay yung kanyang kalooban, yung kanyang kagustuhan na mangyari, yung kanyang preference na makuha. At hindi siya titigil. At katulad ng sinasabi ng verse na to, you can accumulate for yourselves teachers, 'di ba? Magtuturo sa iyo na hinahanap yung ituturo nila, hinahanap ng iyong layaw. Okay? Hinahanap ng iyong kagustuhan. At maraming ganoon, sabi niya, pwede kang mag-accumulate. 'Di ba? Pwedeng mag-ipon ka ng madaming ganito. Pero isa lang yung katotohanan. 'Di ba? At yun yung dapat hinahanap natin. Merong sumikat nung 90s na tinatawag na seeker-sensitive movement. Ang ibig sabihin ng seeker-sensitive ay ganito dapat daw yung simbahan sa kanyang pag-iimbita, 'di ba, ng mga unchurched, hindi pumupunta sa simbahan at hindi mananampalataya. Dapat sensitibo tayo sa kanilang mga ginugusto. So ano ba yung gusto nila? Ang gusto nila ay parang concert na kantahan. So dalhin natin 'yan sa simbahan. Ang gusto nila ay parang comfort. So dapat merong pakape siguro, kaya naman merong parking area sila o kaya naman meron silang yung hinahanap nila, yung ginugusto nila dapat matagpuan nila sa simbahan. 'Di ba? Para pumasok sila. Huwag tayong magsasalita ng tungkol sa impyerno, sa kasalanan at magsisi sila at magbago sila. Huwag. Kasi ayaw nila yun. Magsalita tayo ng tungkol sa pag-ibig at palaging grasya. Hindi ko sinasabi na hindi tama yung magsalita tayo ng love at grace. Pero hindi yun yung bumubuo ng theology ng Biblia natin. At hindi lang yun yung sinasabi ng salita na siyang pagkain natin dahil hindi lamang tayo kakain ng tinapay. 'Di ba? Kundi bawat salita na lumabas sa bibig ng Diyos. So, mahalaga yung sinasabi ng Bible, 'di ba? Pero sa seeker-sensitive movement, mas mahalaga yung pakiramdam, yung damdamin na ma-offend ng mga papasok sa simbahan. At dahil pumasok sila na ganito, mananatili sila na ganoon. Kasi hindi sila driven by the Holy Spirit, 'di ba? Sila ay driven by their own agenda. 'Di ba? Kaya nga sumisikat yung ganito hanggang ngayon ay sikat na sikat sila. Kaya dito nag-spawn, 'di ba? Dito lumabas yung pananaw na magsalita ng tungkol sa health, ng wealth, ng prosperity, ng blessing. Yun lang. 'Di ba? Yun lang yung sasabihin. At yun yung gusto nila. Sinong ayaw ng kayamanan? Sinong ayaw ng kalusugan kung sakali? 'Di ba? Lumabas pa yung nung kamakailan lang yung pananaw na ang totoong pananampalataya ay
pwedeng mag-create ng kanyang realidad by just saying it, speaking it. Yung pwede mong salitain lang yung mga bagay palagi. Kaya kapag wala kang kotse, palagi kang magsalita ng kotse, may kotse ka. At eventually, magkakaroon ka ng kotse. Parang speaking things into being. Hindi tayo creator. Diba? Hindi tayo, it's a lie. Diba? Dahil lang sa gusto natin na manatili sila. Pero naliligtas ba sila talaga for God? Or naliligtas sila para sa sarili nila? Kasi even our salvation is planned, is preached and given to us. Hindi lang para sa atin, kundi yung highest na dahilan ng salvation ay for God. Yung kanyang simbahan ay para sa kanyang sarili. Ito ay kanyang katawan. Di ba? So, ito yung seeker-sensitive movement. At dito sumikat yung kung ano-anong mga ideas, pero isa lang yung ibig sabihin at isa lang yung pinupuntahan, to cater sa kalooban at kagustuhan hindi ng lumikha kundi ng nilikha. Romans 12 verse 2. Do not be conformed to this world. So ito yung world na kinalalagyan natin, 'di ba? Selfie, entitled, indulge, nasanglibutan, nasangkatauhan. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa kanila. Huwag. Huwag. So, ano yung dapat natin gawin? Di ba? Pahalagahan natin yung sinasabi ng Diyos na pahalagahan natin. Sabihin natin yung sinasabi ng Diyos na sabihin natin. Mahalin natin yung sinasabi ng Diyos na mahalin natin. Yung sinasabi ng sanglibutan, kapag hindi siya umaayon sa sinasabi ng Diyos, huwag. Huwag nating i-align yung sarili natin. Hindi natin ibabagay yung sarili natin doon. Huwag nating i-adapt yung sarili natin sa sanglibutan, kundi sa Diyos. Sa 1 Timothy 3 verse 15, sabi ni Paul, you may know how one ought to behave in the household of God. Na dapat nalalaman nyo kung paano dapat mag-ugali, di ba, sa sangbahayan ng Diyos. Dapat alam natin kung ano yung pag-uugali na meron tayo habang tayo ay kabilang sa sangbahayan ng Diyos, sa simbahan, which is the church of the living God. Ito yung simbahan ng buhay na Diyos. A pillar, okay? Haligi, foundation, suhay, pundasyon, saligan ng katotohanan. Walang kasinungalingan, di ba? Itinataas natin yung katotohanan kasi ito yung ating lakas. Ito yung ating haligi. Ito yung ating pundasyon. Ito yung kinasasaligan ng ating simbahan. Kaya tayo ay nararapat mag-ugali ayon sa katotohanan na siyang haligi natin at suhay, 'di ba? Sa simbahan natin. Hindi lang tayo magsasalita ng inspiring at motivational. Hindi lang ganoon, 'di ba? Kasi hindi sila yung word of God. Hindi lamang itataas natin yung mga testimonies, kahit na napakahalaga ng testimonies, kundi yung Word of God. Kasi ang Word of God, dyan nanggagaling ang pananampalataya. Tayo ay pinanganak na muli dahil sa katotohanan ng salita ng Diyos. Di ba? So, dapat ito yung pinakamataas na batayan ng ating pangangaral, ng ating pamumuhay, ng ating paglilingkod. Di ba? So mahalaga, nandiyan nakabase yung ating pananampalataya sa katotohanan. Yung ating pag-uugali, yung ating behavior. Di ba? So, kapag sinabi ng scripture na ito yung bad behavior, sasabihin natin na yun yung bad behavior. Hindi yung liligiran natin. Di ba? Kasi nahihirapan tayo na maka-offend. O kaya naman, baka pag na-offend sila, umalis sila. Bakit tayo natatakot? Di ba? At hostage ng mga taong selfish na ayaw kilalanin, ayaw tanggapin yung sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kanila. 'Di ba? Kung sakali. 'Di ba? So, bakit tayo natatakot sa ganitong paraan? Tumitigil tayo na maging simbahan ng buhay na Diyos dahil hindi na natin itinataas. 'Di ba? Ang haligi ay siyang hindi lamang katibayan, tibay, kalakasan ng simbahan, kundi itinataas niya yung katotohanan. At yun dapat yung ating
trabaho. Yun dapat yung ating ah, mas higit na kinabibiliban at pinag-uusapan at doon natin i-align yung ating mga sarili. So, kapag sinabi ng Word of God, hindi natin papalitan. Kapag sinabi niya na kapag nakatanggap ng banal na espiritu, ganito yung nangyayari sa kanila, bakit magiging iba tayo? Di ba? Hindi natin lilinlangin yung sarili natin. Hindi natin sasabihin sa mga tao na okay sila para lang sila ay makinig. Hindi, sasabihin natin yung katotohanan. Obviously, with respect. Obviously, with grace. Pero truthfully, tayo ay magsasalita. Inaasahan tayo ng Panginoon. Hindi natin huhugasan yung yung Biblia natin dahil ito yung pinakadalisay sa lahat. Parang itong picture na to, 'di ba? Kung yung mukha mo ay madumi at humarap ka sa salamin, huwag yung salamin yung hugasan mo, yung sarili mo. Pero parang ganun yung ginagawa ng ah, mga simbahan para yung mga tao ay manatili sa kanila. Dahil they cater to consumer Christians. Sabi dito sa Proverbs 27 verses 5 to 6, better is open rebuke than hidden love or secret love. Mas mabuti daw yung hayagan na pagtutuwid, 'di ba? Kaysa sa sikretong pag-ibig, 'di ba? So, anong halaga nung love na 'yan kung hindi mo ipinapakita? At minsan, ipinapakita mo siya dahil ayaw mo na yung tao ay mapahamak. At kung siya ay papunta sa kapahamakan, kinakailangan siyang masabihan. Ito yung ibig sabihin nito. Obviously, hindi mo lang basta i-rebuke yung tao, pagsasabihan yung tao, 'di ba? Para saktan lang siya. Pero minsan masakit yung pagtutuwid. Minsan masakit yung uh, yung pagtatama. Pero yung sa simbahan ng Panginoon, ang katotohanan ay minsan rebuke. Hindi lamang siya salvation, hindi lamang siya blessing. Minsan ito ay pagtutuwid at pagtatama ng mga ugali at mga paniniwala. Pero, yun ay pagpapakita ng pag-ibig. Hindi tinatago yung pag-ibig. Faithful are the wounds of a friend. Di ba? Matapat yung mga sugat ng kaibigan. At minsan, ganoon, kung tunay na kaibigan ka, sabihin mo yung totoo. Kahit na masakit, kahit na nakakasugat. Di ba? Sasabihin mo na yung katotohanan. At ano yung katotohanan? Kapag sinasabi ng kasulatan na mali ang kabaklaan, bakit mo sasabing tama? O bakit mo lilinisan, 'di ba, yung pakikipag-usap sa kanila? Hindi natin sinasabi na 'yun yung pinakamatinding uri ng kasalanan, 'di ba? Pero ang sinasabi ng Bible ay kasalanan 'yun. Bakit natin bakit natin lilinisan yung Biblia na banal para lang masut, 'di ba, umayon, bumagay sa ginugustong marinig ng mga tao sa paligid natin kasi hindi tayo sisikat, kasi hindi tayo kikilalanin, kasi hindi tayo isasali, kasi iitsapwera tayo kung sasabihin natin yung katotohanan na alam natin. Profuse are the kisses of an enemy. Mapandaya, kasinungalingan ang dala ng kaaway na hinahalikan ka. At yun si Judas, di ba? Hinalikan niya si Jesus. Pero hindi totoo yung kanyang intensyon. Hindi para mahalin si Jesus, kundi para ipagkanulo si Jesus. At minsan, ganito tayo sa pandinig ng mga tao, 'di ba, sa simbahan. At dahil ayaw nila ng ganito, rebuke, ayaw nila, 'di ba, yung matapat na pagsasabi, pero masakit. Kaya sila aalis. Kaya sila tumitigil. Imbis na makipag-usap sila at i-discuss yung mga bagay-bagay na sa palagay nila ay mali, sa palagay nila ay hindi tama, 'di ba? Hindi, aalis na lang sila. At ang mahirap pa nito, sa kanila pag-uusapan nila kayo sa kung kani-kanino na hindi mo man lang masabi yung dapat at hindi mo man lang may pagtanggol yung sarili mo. Minsan ang kanilang ayaw ay
member ng simbahan, pero minsan naman yung pastor mismo. Hindi lamang yung ayos ng simbahan, hindi lamang yung paniniwala niya, minsan yung mga tao mismo yung ayaw nila. 'Di ba? Dahil nasaktan sila, dahil hindi nila gusto. At hindi nila inuuri kung dapat ba sila masaktan dahil itinutuwid sila or um, dapat silang magbago. So consumer Christian, yung taong ayaw, yung mananampalataya na ayaw magpatuwid, ayaw magpatama. 'Di ba? Dahil doon aalis na lang siya. O kaya naman dahil doon hindi na niya susuportahan yung simbahan. Hindi na niya titigil na lang siya. O kaya naman, yon, magkukwit muna siya for a while. Sa relationship naman ito sa Matthew 18 verses 21 to 22, tinanong dati ni Peter si Jesus, ilang beses kaming magpatawad sa mga kapatid. Sabi ni Jesus, 7 beses. So inulit dito ni Pedro, ilang beses napatawarin ng kapatid? Sabi niya, pag nagkasala siya, 7 beses ba? Sabi ni Jesus, I do not say to you 7 times, but 77 times. So, sabi niya, ganito kahaba, hindi lang 7 beses. So, mahalaga na pag-usapan siya kasi minsan ito rin yung nagiging dahilan kung bakit lumalabas yung pagiging consumer ng isang tao sa simbahan. 'Di ba? Kasi kapag merong naka-offend sa kanila, dahil dito sa mga taong ito, maalis na lang sila. Wala na silang pakialam kung meron silang calling, wala na silang pakialam kung meron silang iiwan na mga ginagawa sila sa simbahan at wala nang gagawa for a while ng mga bagay na ito. Wala na silang hindi na mahalaga sa kanila kung totoong simbahan ba yan, yung iniiwan mo o hindi. 'Di ba? Dahil lang sa offense. At sabi dito ni Jesus Christ, magpatawad tayo palagi. Ito yung ibig sabihin nito. Katulad ng Diyos na pagpapatawad. Paano kapag hindi siya nagsisisi? 'Di ba? Palaging yun yung question. Paano kapag yung isang kapatid hindi nagsisisi, patatawarin ba siya? Sa Luke 23 verse 34, nandito yung mga tao sa paligid ni Jesus Christ habang nakapako siya sa krus, ipinagdadasal niya sila. At ito yung dasal ni Jesus para sa kanila. Father, forgive them, for they know not what they do. Patawarin mo sila dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. And they cast lots to divide his garments. At kanilang pinagsugalan yung kanyang natitirang damit. So, ipinagpipray niya sila, hindi pa nila pinagsusugalan yung kanyang natitirang damit at kukunin nila yon, pero pinagdadasal na niya sila ng tungkol sa kanilang kapatawaran. At ito yung sinasabi ng Bible sa Ephesians chapter 4 verse 30 or 31. Sinasabi ni Apostle Paul doon na magpatawad tayo katulad ng Diyos kay Kristo Jesus. At pinatawad tayo ng Diyos, sabi niya, nung tayo ay makasalanan pa, pinadala niya si Jesus Christ bilang pantubos, bilang kapatawaran natin. Hindi ko sinasabing walang kwenta yung offense, walang kwenta yung sama ng loob, yung hirap ng damdamin, yung abuse, yung trauma na ginawa sa iyo ng isang tao, kaya patawarin mo siya. No, I'm not saying that. 'Di ba? So, nasa sayo, 'di ba, na makakuha ng healing kung sakali sa iyong kalagayan. Pero to forgive ay responsibility ng isang Christian. Isa yan sa mga responsibility natin sa simbahan. 'Di ba? At sa ating pagiging Christian. Hindi ko sinasabi na kapag pinatawad mo na yung isang tao ay magtitiwala ka na ulit. Kasi magkaiba yung pagtitiwala at pagpapatawad. Kasi minsan, 'di ba, kinakailangang i-earn nila yung tiwala natin. Pero yung pagpapatawad ay freedom natin 'yon. Dito sa taong ito, dun sa ginawa niya sa atin. Pero higit sa lahat, hindi lamang para sa kanya yung kapatawaran, kundi para sa atin. Kasi binibigay na natin sa Panginoon. 'Di ba? Eventually yung pagpapatawad. Ngayon, parang ganito, sinasabi ni Jesus Christ, siguro ito ay dapat mapakinggan ng kahit sino man sa atin. Kung hindi natin kaya magpatawad, hilingin natin yung God na magpatawad for us. Father, forgive them sa ginawa nila sa akin. Be willing to forgive. 'Di ba? At ito ang puso ni Jesus Christ tungkol sa sinners. Even before magkasala tayo, si Jesus Christ ay
lamb slain from the foundation of the world. Diba sa Revelation 13 verse 8, siya na ay papadala para mamatay para sa kapatawaran natin. Willing na ang Diyos na magpatawad. Hindi pa nangyayari, hindi pa na lilikha yung tao na magkakasala. At sabi niya, Ephesians 4 kanina, na katulad ng sinasabi ko, magpatawad tayo katulad ng pagpapatawad ng Diyos. Baka mas meron tayong mararamdamang freedom, mas may mararamdaman tayong lakas at blessing kapag gagawin natin yon. Diba? Sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanunood ngayon, na kinakailangang marinig ito. Yung question na paano kapag hindi sila nagsisisi, ito yung sagot ng scriptures. Luke 6:38, a good measure pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. Sabi niya. So, tungkol ito sa pagbibigay. The measure you use will be the measure you receive. Kung ano yung sukat na binigay mo, yun doon ka din susukatin. At madalas, tungkol ito sa pagbibigay ng tithes and offerings and contributions sa simbahan. Pero alam mo ba, ito ang context nito. Yung bago yung verse 38, verse 37, do not judge, do not condemn, forgive. Tungkol yan sa relationship. Hindi yan tungkol sa pagbibigay ng pera, di ba? Sa simbahan. Kahit na kinakailangan natin gawin yon para sa simbahan natin, para sa pangangailangan nito. Pero yung verse na to, yung siksikliglig umaapaw, di ba, na pagbibigay, at dun ka, ganun ka magbigay at ganun ka din bibigyan, di ba? Tungkol ito sa pakikitungo sa mga tao na nakasakit sa iyo. Huwag mo silang huhusgahan na, tutuldukan. Huwag mo silang hahatulan na at bibigyan na sila ng conclusion. Magpatawad, ito yung sinasabi niya. Kasi kung paano ka magpatawad, ganun ka din patatawarin. Yun yung ibig sabihin ng verse 38, mga kapatid. Tungkol yan sa relationship sa church. Sa Proverbs 3 verse 21, do not withhold good. Huwag mong pipigilan yung mabuti from those to whom it is due, para sa mga karapat-dapat. At pwede mong sabihin, hindi naman sila karapat-dapat kasi nagkasala sila. Hindi naman sila karapat-dapat kasi sila ay abusado. Hindi sila karapat-dapat kasi nanakit sila. Do not withhold good from those to whom it is due. Di ba? Para sa mga karapat-dapat. Pero kapag sinabi mong ikaw din ay dapat patawarin dahil karapat-dapat ka, then hindi ka na nangangailangan ng grasya. Kasi tayo ay naligtas lang at napatawad dahil sa biyaya. At ang biyaya ay hindi natin karapatan. Hindi tayo karapat-dapat doon. Pero God did not withhold good from us. Kahit na hindi due sa atin. Kahit na hindi karapat-dapat sa atin. Lalo na sabi niya, when it is in your power to do. Lalo na kapag meron kang kapangyarihan na gawin. Nasa iyo yung kapangyarihan, wala sa kanila. Kapag ikaw ay biktima, di ba, ang freedom from the hurts, ang start ng healing could be this. Para hindi ka na nakaangkla sa nakalipas, para ikaw ay kumawala na at maging totoong malaya dito sa present mo at papunta sa hinaharap mo na ginugusto ng Diyos. Do not withhold good. Kahit na sa mga hindi karapat-dapat, kasi grace yun. Gracious yun. Lalo na ikaw ay mayroong kapangyarihan gawin ito. Diba? So, hindi lamang dahil gumagawa sila ng mabuti. Kahit hindi, maging willing tayo na maging Christ sa kanila. Maging willing tayo na maging gracious sa kanila. Huwag lang nating pag-usapan yung grace at yung love ni God para sa atin, kundi pag-usapan natin yan para sa iba, lalong-lalo na sa mga undeserving. Kasi kapag hindi, consumer tayo na Christian lang. For us, okay ang love ni God, agape, okay ang grace ni God. Pero kapag tayo na magbibigay, hindi na. Galatians 6 verse 10, as we have opportunity, let us do good to everyone. Habang meron tayong pagkakataon, di ba? Tayo gumawa ng mabuti sa isa't isa, sa bawat isa. At sinasabi natin,
Di ba? Kinakailangan natin ng ganito sa simbahan. Kinakailangan natin na gawin to. At ikaw yung nakakita, ikaw yung nakapansin, ikaw yung nakakaramdam. At sa palagay mo, hindi nila ginagawa yung dapat nilang gawin. Ang masasabi ko lang, kung mayroon tayong magagawa sa loob ng simbahan, kung mayroon tayong nakikita at napapansin na kaya nating gawin, huwag na tayong maghintay ng iba. Maybe that is the opportunity that the Lord is giving you to do good for you. Diba? Magamit yung iyong gifts, magamit yung iyong talent, magamit yung iyong abilities na ibinigay niya sa iyo. Diba? Na binibigyan kanya ng pagkakataon to do it. Kahit sa labas. Diba? Pray for people, speak to people, encourage people. Talk about the word of God, about salvation, about God of the word. 'Di ba? Hindi lang tayo nandoon. Nandun tayo para buksan niya ng opportunity for us to do good. Pero especially to those who are of the household of faith. Kaya kapag nandun tayo sa simbahan, anong gagawin natin? Hindi natin iisipin lang na ano ang may bibigay nila sa akin, kundi ano yung magagawa ko sa kanila. 'Di ba? Hindi lamang sa pastor natin sasabihin yon, kundi sa mga members na nasa church natin. Kasi para maiwagwag natin sa ating mga sarili yung consumerism mentality at maging servant mentality tayo. Kasi yun yung ating layunin. James 4 verse 17. So whoever knows the right thing to do, kung alam mo yung mabuting bagay na gawin and fails to do it, for him it is sin. Di ba? Even as it is, itong verse na to ay sobering, di ba? Gagawin kanyang mag-pause, gagawin kanyang mag-stop and consider. Ano yung mga mabubuting mga bagay na alam ko na dapat sana hindi ko binabaliwala. Okay? Kasi pag binabaliwala ko, yun ay pagkamakasarili. Okay? So, palaging gusto ko na ako yung tatanggap, palaging gusto kong ako yung mini-minister, hindi na ako magmi-minister. Sinful yung ganong uri ng pag-uugali. Consumer at selfish yun. Matthew 10 verse 8. Heal the sick, raise the dead. Sabi niya, cleanse lepers, cast out demons, freely you receive, freely give. Diba? Ito yung sinabi ng Panginoon. Diba kapag may sakit ka, humingi ka ng prayer. Kapag mayroong mga may sakit, bigyan mo rin sila ng prayer. Diba? Kapag patay yung pag-asa mo, in-encourage ka at ikaw ay napalakas, mag-encourage ka din ng iba. Diba? Kung kinakailangan mo ng cleansing, diba, kapatawaran, at ikaw ay nadala sa pananampalataya at nagsisika at napatawad ka, cleanse others as well. Cast out demons, etc. So ano yung calling natin as Christians? Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world. Huwag tayong makiayon sa sanglibutan. So sabi kanina sa pinag-usapan natin, do not conform to this world. Huwag tayong umayon sa sanglibutan. Subalit, mabago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Be transformed by the renewal of your mind. At ang renewal ay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sa Ephesians chapter 4, sa Titus chapter 3 verse 5, 'di ba? Renewal of the Holy Spirit ito. Magbago tayo sa pag-iisip sa pamamagitan ng pag-discern ng will of God. Pagkilala sa kalooban ni God. Huwag yung kagustuhan lang natin, 'di ba? Kundi yung kalooban ng Diyos. Kasi yun yung hinahanap ng sanglibutan at mga sangkatauhan sa sanglibutan. Yung kanilang kagustuhan at kalooban. Ang hinahanap natin ay yung kalooban ng Diyos. Katulad ng sinasabi ni Jesus, hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo, Ama. Palagi natin baguhin yung isip natin at i-align natin sa kalooban ng Diyos. At kapag ganun tayo, hindi tayo magiging consumer, magiging servant of God tayo at of others. So Mark 10 verse 43 to 45. Sinabi ni Jesus, huwag maging katulad sa inyo. Okay, yung kung sino yung pinakamataas, 'di ba? Dapat siya yung pinagsisilbihan. Gusto nilang lahat maging mataas, gusto nilang lahat una, 'di ba? Pinuno yung mga alagad niya. Pero sabi niya, huwag maging katulad kayo ng sanglibutan. But whoever would be great, sino man yung magiging dakila sa inyo ay magiging servant. Okay? Ibig sabihin, voluntary yan na magmi-minister, diakonos. Whoever would be first among you, sino man mauuna sa inyo ay
magiging alipin ng lahat. Dulos. Ibig sabihin niyan, hindi voluntary yan, kundi appointed. Okay? Siya ay inappoint, siya ay under master, nasa master siya, 'di ba? At siya ay susunod lang, wala siyang anumang gagawin kundi sumunod lang itong dulos or slave na to. So, sino yung great, sino yung first? Si Jesus yun, at siya yung naging servant at slave sa lahat. For even the Son of Man came not to be served, but to serve. Hindi siya dumating upang pagsilbihan, kundi magsilbi at ibigay yung kanyang buhay bilang pantubos sa madami, sabi niya. So, kung si Jesus ay servant at slave, tayo din ay magiging servant at slave kasi tayo yung katawan ni Jesus. Yun yung ating katawagan. Ituloy yung kanyang pagkatawag. Ituloy yung kanyang ginagawa, service at voluntary at involuntary appointed na paglilingkod. Even to the point na aalipinin ka at tayo alipin lahat ng Panginoon nating Jesus. Sa John 6 verse 66 to 67, marami sa mga alagad ni Jesus ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Sabi niya, at sinabi niya sa mga 12 sa kanyang mga alagad, kayo din ba aalis? At ito ay palaging question sa atin. Gagayahin ba natin yung nagsialis? Tayo din ba aalis? Ano naman yung dahilan mo? 'Di ba? Ano naman yung consumer na dahilan, ang magiging dahilan mo para umalis at tumigil at tumalikod at hindi magpatuloy at umayaw? Ano? Pero kung tayo ay aalis, saan tayo pupunta? Kung ito yung church ng Panginoon, di ba? Nandito ka na sa church ni Lord. Saan ka pupunta pa? Saan? At bakit? Sa Revelation 2 verse 29, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Siyang merong pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. At sabi niya, pakinggan natin yung simbahan. May sinasabi siya sa atin. Di ba? Tingnan natin past, beyond sa mga nagsasalita sa simbahan, sa mga naririnig natin tao sa simbahan. Ano yung sinasabi ng Espiritu? Kasi baka meron siyang opportunity na binubuksan, baka meron siyang pagtutuwid na ginagawa, baka meron siyang pagtuturo tungkol sa pag-uugali natin, tungkol sa pagtugon natin, tungkol sa atin na kinakailangan natin. Imbis na tayo'y tumigil. At sinasabi niya ito sa 7 simbahan na sinulatan niya dito. Hindi sinabing lumipat ka sa ibang simbahan. Hindi sinasabing, pupunta kayo dun sa Philadelphia kasi maganda yung simbahan doon. Iwanan nyo yung Laodicea kasi yan ay lukewarm. Iwanan nyo yung Ephesus kasi yung mga nandun ay tatanggalan ko na ng kandileryo. Hindi na sila makakakita. Hindi na sila magkakaroon ng direksyon at iba pa. No, hindi. Sabi niya, manatili ka dyan pero makinig ka sa sinasabi ng Espiritu. Manatili ka dyan at tumulong ka, mag-serve ka para maging maayos yung hindi maayos, para ma-solve yung problema. Kung may mga problema, magsalita ka. Huwag ka lang basta uupo. Tatanggapin mo na lang o kaya naman dahan-dahan ka lang na hindi nasusuporta at eventually aalis ka na din. Kasi kapag ganon, limilitaw lang na consumer Christian tayo. Hindi ko minamaliit at mini-minimize yung offense, yung abuse, yung trauma. Pero ang totoong simbahan, ina-address niya yan. Pero paano siya i-address kung hindi tayo magsasalita at hindi natin pag-uusapan sa mga kinauukulan? Makinig tayong lahat sa sinasabi ng Espiritu. Makinig tayong lahat sa batayan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Lalo na sa pagsasaayos